Kwentong Mabuting Asal. Ang kwento na may mapupulot na aral. Sino ang nakahanap ng ginto? Noong unang panahon, sa malayong lugar, may dalawang mangangaso na mahilig pumunta ng mga gubat sa paghahangad na makakita sila ng isang kayamanan. Ang bawat isa sa kanila ay lagi na lang may daladalang tig-isang bag na may lamang pagkain at tubig, sapagkat alam nila na malayo ang kanilang lalakbayin. Oh, Dante, tayo na naman na nagkita sa bukana ng gubat ah. Oo nga, Pedro. Pero sana sa pagkakataong ito, makakita na tayo ng kayamanan para matulungan ko maiyahon sa kahirapan ng aking pamilya at matulungan ko rin ang mga kababaryo ko na nangangailangan ng tulong. Hehehe, sobrang mo namang bait, Dante. Pati naman mga kabaryo mo. Hehehe, tama ka na nga. Sige, diyan ka na nga sa kanan dumaan, Dante. At ako naman dito sa kaliwa. At nagpasya nga ang dalawang mangangaso na maghiwalay ng landas. Ang mangangasong si Pedro ay nagpatuloy nga sa paglalakad hanggang makarating siya sa gitna ng gubat. Pagod, uhaw at gutom na siya. Kaya naisipan niya na huminto at uminom ng daladala niyang tubig. Nang biglang may dumating na matanda na mukhang nanghihina sa gutom. Sa layo na rin siguro ng kanyang nilakbay. At sinubukan nitong humingi ng pagkain kay Pedro. Mama, baka pwedeng mabigyan mo ako ng konting pagkain. Ako'y naliligo na yata dito sa kagubatan. At kahapon pa ako hindi kumakain. Ang sabi ng matanda. Ngunit ang naging tugon ni Pedro, "Teka, sandali lang. Hindi ko kayo mabibigyan ng pagkain sapagkat sapat-sapat lang ito para sa akin. At kung bibigyan ko kayo, ako naman ang magugutom." Hindi naman yata tama ayun. Sige, umalis na kayo. Alis. At istorbo lang kayo sa paghahanap ko ng kayamanan. Hindi ko na problema yan. Layas! Layas! At gano'n na lang ang pagkadismaya ng matanda sa bastos na pananalita ng mangangasong si Pedro. Samantala, sa isang banda naman ng kagubatan, si Dante naman ay nakaramdam na rin ng gutom at pagod. Kaya, minabuti na niyang huminto sa isang malaking puno upang sumandal at uminom ng tubig. Nang bigla siyang may narinig na tinig. Parang umiingit na gustong maiyak. Ang sakit. At pinuntahan nga ni Dante ang narinig na tinig. Isang matanda pala. Na paano kaya? Tanong niya sa kanyang sarili. Mawalang galang na po. May problema po ba kayo? May maitutulong po ba ako? Ang naiwika na lang ni Dante. Kasi mukhang naliligaw na ako dito sa gubat. At kahapon pa ako hindi nakakakain. Hinang-hina na ako at gutom na gutom. Naku, ganun ho ba? Sandali lang po at bubuksan ko ang aking bag. May pagkain po ako dito. Sa inyo na lang po. Mas mahalagang makakain kayo. Sandali, pero ikaw, ano na ang iyong kakainin? Naku, huwag po kayong mag-alala. Sanay naman po ako sa gutom. At kung sakali man po, baka may puno akong madaanan na may bunga. Maaari ko po itong akyatin. Naku, iho, ganun ba? Maraming salamat ha. Napakabusilak naman ng iyong puso. Huwag kang mag-alala. Bilang pasasalamat ko sa iyo, ang unang puno na madadaanan mo na may mga kulay lilac na bunga. Hintuan mo yun. At may makikita kang nakaalsa na malaking ugat sa gilid nito. Hukayin mo siya.
at makikita mo na ang matagal mo nang minimithi. Sabay ngiti ng matanda. Habang si Dante ay natulala at nagwika nga. Naku, totoo ho ba yan? Hindi ho ba kayo nagbibiro? Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. At nagpatuloy na nga sa paglalakbay si Dante. At sa kanyang paglalakbay ay nakakita na nga siya ng isang puno na may kulay lilac na bunga. Namangha nga si Dante sa kanyang nakita. At nakita nga niya ang malaking nakaalsang ugat ng puno. Hindi na siya nag-ubos ng oras, inumpisahan niya na ito agad. Naghukay siya ng naghukay. Hanggang sa may maramdaman siyang matigas. Agad niya itong tinitigan. Ha! Totoo ba ito? Ginto! Maraming ginto! Diyos ko po! Salamat po ng marami! Salamat din po sa natulungan kong matanda. Marahil, isa siyang mabait na diwata. Pagkatapos nga, ay nakabalik na si Dante sa kanyang pamilya na dala-dala ang maraming ginto. Masayang masaya ang kanyang pamilya at syempre, hindi niya rin nakalimutan na tumulong sa kanyang mga kabarangay na nangangailangan. Samantala, ang walang galang na si Pedro ay nabalitaan na lamang na tuluyan ng hindi nakabalik sa kanyang pamilya. At may sabi-sabi na baka daw panghabang buhay nang naligaw sa gubat. Wakas! Po ay na-inspired kayo sa aking munting kwento. At sana naman po ay masuportahan nyo ang aking YouTube channel, ang Kwentong Mabuting Asal. Sana po ay makapag-subscribe kayo, like, and share. Marami pong salamat!